Yung tanong ko po ay para kay Senator Dante Marcoleta po, sir. Sir, ano ba yung komento o reaksyon ninyo patungkol po sa nagpapatuloy na pagdinig sa TRICOM po sa Kongreso sa fake news po? Mayroon po ba itong epekto sa malayang pamamahayag ng ating mga ordinaryong mga Pilipino po? Yung ginagawa ng TRICOM ngayon, Yes po, Senator. puro kalkuhan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi sa Congress, pagka nagtawag ng hearing, it's always inquiry in aid of legislation. The primary objective is to enact laws. Kaya mo lang tinawag yung mga tao para tulungan ka na ma-perfect yung contemplated measure. Hindi nangyayari yun Itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman His prosecution. It was never in aid of legislation. So, nagagalit ang mga tao. So, yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? That's the way it is. Kasi, masakit ang loob ng mga tao. So, ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan, naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat onion skin, ganon. Kung talagang ang feeling mo, naabuso ka talaga, ay demanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Ginagawa nila ngayon para patigilin. Para patigilin yung dissent. Para sa ganon, hindi na sila binibira. Yun lang naman ang gusto nila. But this is directly to censor public discourse. Hindi tama yun because parang napiprevent yung freedom of speech. Sinabi ko naman yun Sinabi ko naman sa kanila yun Kasi meron tayong, several doctrines. One is the doctrine of free comment. Yung doctrine of fair comment, masakit yung mga banat, but if the issues na pinag-uusapan already transition into public issues. Ang sabi kasi ng Korte Suprema, ayun, medyo masasaktan ka, but you have to balance your feelings as a grieved public servant against the need to discuss public issues. So, dalawa yun Mas importante, sabi ng Korte Suprema, people should deliberate and they should participate in the discussion of public issues kahit na nasasaktan ka. Medyo maninipis na yung mga kasama ko di ba? Nasasaktan ka sila, tinatawag silang kung ano-ano. Di ba? Si Mr. Google, si ganito, ganyan-ganyan. Siguro nasasaktan sila, pero dapat pabayaan na lang natin Yun ang protection ng press That's the doctrine of fair comment. It is a shield against defamation, libel, as long as yung discussion talagang there is already public interest. At saka yung parang scrutiny test. Dapat ganun The public should be able to discuss whether yung batas na gagawin or is about to be enacted will be attacking the rights
protected by the Constitution. So sinasabi ko sa inyo, ginagawa nila is precisely to censor the press. Kaya kalokohan lang yun. Thank you so much, sir. So yun po mga kababayan, no, ang ginagawang press conference po ng PDP Team Duterte. Ngayon ay nasa Ipil, Zamboanga, Sibugay sila ngayon at meron po silang grand rally na gagawin doon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay at ito nga humarap po sila ng press conference mga kababayan doon sa mga local media doon sa lugar at ang itinanong nga po kay Congressman Marcoleta about dito sa ginagawang TRICOM hearing, no, sa fake news sa Congress at diretsahan naman yung sagot ni Congressman Marcoleta mga kababayan ng kalokohan yung ginagawang TRICOM hearing sa mga sa fake news, no, doon sa House of Representatives at sabi niya ang ginagawa lang daw ito para patigilin, no, yung dissent or para daw hindi na sila babanatan or bibirahin mga kababayan. So sabi niya this is directly to censor the public discourse, kaya hindi daw tama yun mga kababayan because parang ma-prevent, no, or to prevent yung or ma-prevent yung freedom of speech mga kababayan. At sabi nga po niya siguro manipis na yung mga kasama niya kaya nasasaktan sa mga birada sa kanila. Pero inaamin naman po ni Congressman Marcoleta mga kababayan na talagang masakit yung mabanatan kasi siya mismo ay binanatan din ng isang vlogger, no. Talagang below the belt na rin po yung pagtira sa kanya pero ano lang po siya parang hindi niya dinamdam yung banat sa kanya mga kababayan. So ano kayang masasabi nito mga kababayan ng mga kasamahan ni Congressman Marcoleta, no, pag malaman nila tong bagong pasabog or statement ni Congressman Marcoleta na kalukuhan yung ginagawang hearing nila doon sa TRICOM kasi nung nakaraan ay talagang pati yung mga representatives, no, dalawang representatives ng Meta ay pinatawag na rin po ng TRICOM nung isang araw or nung nakaraang araw, no, yung hearing nila at meron nga po silang pinakontempt na 4 yata, no, na pro Duterte vloggers yung hindi sumipot doon sa kanilang hearing ay pinapakontempt nila mga kababayan doon sa House of Representatives. So ano pong inyong mga opinion mga kababayan, no, dito po sa press conference ngayon doon sa Ipil, Zamboanga, Sibugay na kung saan doon po ngayon ang Team Duterte Duterte na ang tawag sa kanila mga kababayan dahil official na po na kasama nila si Dr. Richard Mata mga kababayan, no, sa Team Duterte PDP laban mga kababayan. Kaya nandoon po itong si Dr. Richard Mata mga kababayan. Please comment down below kung ano pong opinion nyo. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.